Sumagot ang bayani na walang punto sa paghabol sa bawat miyembro ng cult. Ang mga ito ay mga aso lamang na nalasan. Ito ay mas epektibo upang mag-set up ng isang bitag at gamitin ng Emperor mismo bilang pain. Binigyang diin niya na hindi ito magiging mahirap. Sa sandaling iyon, ang isa sa mga gwardya ay inilabas ang isang espada at dinala ito sa leeg ng bayani. Galit sa kanyang mga salita, hiniling niya ang isang paliwanag, inaakusahan ng bayani ng pag-aalipusta sa emperador. Ang bayani, na may isang hindi kasiyasang mukha, ay malinaw na ipinapahayag niya lamang ang kanyang opinyon, ngunit nagbanta ang bantay na putulin ang kanyang dila kung ipinagpatuloy niya ang ganitong maling akala. Ang young master, nang hindi binabago ang kanyang ekspresyon sa mukha, ay tumingin ng diretso sa mga mata ng bantay. Sa sandaling iyon, nadama ng bantay ang kanyang puso na halos huminto sa takot sa ilalim ng bigat ng malamig na tingin. Ang katotohanan ay hindi pinlano ni Master Yi na patayin ang bantay, ngunit ang kanyang tingin ay dapat na gawin siyang manginig at hindi man lang gumalaw. Natakot ang bantay na ito sa core, tahimik na tumayo ang bayani habang ang bantay ay nagbibilang sa 3 sa kanyang ulo, pagpapas siya kung salakayin. Ngunit ang Emperor ay namamagitan at nag-uutos sa general na alisin ang espada. Ang mga hikbi ng mga inosenteng tao na nagdurusa dahil sa blood cult ay lumalakas at mas malakas. Ang kaligtasan ng katawan na ito ay hindi napakahalaga kung maaari itong magdala ng kapayapaan sa mga tao. Sinabi ng emperador na ang young master ay nagulat sa mga salita ng emperador ng bata na ito, na parang tunog ng isang santo. Idinagdag ng emperor na ang tanging paraan upang mapupuksa ang blood cult ay upang bigyan ng pagkakataon si Mistress Ino na maisakatuparan ang kanyang plano. Ngunit tinanong niya, mapapatay ba ni Master Yin ang pinuno ng blood cult, ang blood demon? Naririnig ito, ngumiti lang ang bayani. Ay, matapos makipagpulong sa Emperor, nagtipon siya ng isang koponan ng mga piling tao na nagbihis sa mga uniforme ng Imperial Guard, na pinangunahan ng mga masters at commanders na kumakatawan sa Murm Alliance. Inilahad niya ang kanyang plano sa Alliance at Emperor, nakasangkot sa paggamit ng Emperor bilang Kane. Ang reaksyon ay inaasahan na negatibo. Marami ang nagsalita laban dito. Gayunpaman, salamat sa mga alingaw-ngaw tungkol sa Heavenly Sword ng dugo na kumakalat, posible na bahagyang kalmado ang mga kalaban. Sila, kahit na nag-atubili, ay nagsimulang magtiwala sa kanyang desisyon. Binalaan sila ng bayani na panuurin ang kanilang mga salita, sapagkat ang sinumang tumawag sa kanya ng maling pangalan ay makakasalubong sa kanya sa lugar ng pagsasanay. Ibinahagi niya ang mga madiskarteng pamamaraan na itinuro sa kanya ng kanyang guro na labanan ng mga miyembro ng blood cult ang mga pangunahing paraan, tinusok ang leeg o puso ng isang suntok o pinutol ang ulo, upang ang kaaway ay tiyak na hindi mabubuhay. Tiniyak ng bayani na ang lahat ng mga pamamaraan ay nauunawaan at naalala ng mga sundalo, at na ang pinakamahalagang bagay sa labanan ay upang palakasin ang pagtatanggol. Ang mga panukalang paghahanda na ito ay naging batayan para sa kumpiyansa na ang kanilang antas ay sapat para sa isang matagumpay na laban. Ngayon, ang lahat ng naiwan ay upang ipatupad ang plano. Sa oras na ito sa pagtatago ng Blood Demon, iniulat ng kanyang mga mandirigma na ang batang emperador ay madalas na nangangaso na malayo sa palasyo. Nagdulot ito ng galit at hinala. Paano siya makagalaw sa paligid ng bukas pagkatapos na inutusan na mag-abdicate? Marahil ito ay isang bitag o isang walang ingat na peligro, sinabi ng isa sa kanila, ngunit hindi mahalaga sa Blood Demon. Trap o hindi, walang pipigilan sa akin matapos kong makamit ang pagiging perpekto at kadakilaan, ipinahayag niya. Inutusan niya ang kanyang mga sundalo na ihanda ang ulo ng batang emperor bilang isang trepeo para sa Imperial Palace. Gayunpaman, ang tunay na plano ni Mr. In ay hindi upang maprotektahan ang emperor, ngunit upang manghuli ng mga mandirigma ng cult. Inayos niya ang lahat upang mapunta sila sa bitag. Ang labanan ay hindi mapaniniwalaan o kapanipaniwala brutal. Ang blood cult ay nahaharap sa malakas na paglaban sa imperial. Ang lahat ng kapangyarihan ng cult ay naglalayong sirain ang mga kalaban, ngunit sila ay sinalubong ng mga mandirigma ng imperyo na handa sa anupaman. Nang lumitaw ang Blood Demon sa larangan ng digmaan, inihayag niya na ang langit ay nagtalaga ng isang emperador, at ang mga sumuway ay masisira, mahirap na mga nothings. Kakainin ko kayong lahat, inihayag niya.
Ngunit habang ang kanyang mga mandirigma ay nagmarcha pasulong upang salakayin ang mga imperial, ang maliwanag na ilaw ng Young Master Sword ay nabawasan ang mga ito sa basurahan. Ang epekto ay nakakalat sa kanila sa iba't ibang direksyon, naiwan ang battlefield na malinaw. Handa na ang Young Master para sa sandaling ito. Tiningnan niya ang Blood Demon, tiwala sa kanyang tagumpay, at habang pansamantalang naiwan ang emperador, nagpa siya ang bayani na tapusin ang labanan bago siya bumalik. Ang Blood Demon, na nakikita si Mr. In sa kanyang paglalakbay, ay hindi nagpakita ng kaunting takot. Ang mga hindi pinapansin ng kalooban ng langit ay malubhang parusahan, sabi ng demonyo. Ang kanyang mga salita ay sinamahan ng banta ng mabilis at hindi may iwasang kamatayan para sa lahat ng mga kalaban. Sa pamamagitan ng isang swing ng kanyang espada, naglabas siya ng isang stream ng pulang demonic energy, na nagdidirekta sa bayani. Ang enerhiya ay sumabog sa isang malaking alon, ngunit ang bayani ay deftly dodging ang pag-atake. Bilang tugon, ginamit niya ang kanyang langit na kumalas sa espada at sisingilan patungo sa kaaway. Ito ay isang pangalawang espada, at ang labanan na ito ay nagiging mas matindi. Ang epekto ay napakalakas na ang buwan sa kalangitan ay tila nanginginig sa isang espada na bumangga sa talim ng demonyo, na hiniwa sa pamamagitan ng hangin at isinusungit ang banal na enerhiya na diretso sa ulo ng Blood Demon. Ang bayani ay naghatid ng isang napakalakas na suntok, na sinubukan ng demonyo na tumigil, ngunit ang lakas ay masyadong mahusay. Ang kanilang mga espada ay nag-aaway, ang bawat isa ay kumakatawan sa ganap na magkakaibang mga kapangyarihan, isang kasamaan, ang iba pang matuwid. Ang unang Demon Sword ay nilikha upang mapunit ang mga ulap at sirain ang lahat sa paligid ng pangalawang espada ng bayani ay maaaring maputol kahit na ang buwan. Sa sandaling iyon, nakita ng demonyo ang kanyang talam ay nagsisimulang mag-crack at ang maliwanag na ilaw ni Mr. In Sword ay sumabog ang lahat sa paligid niya. Ang hindi kapani-paniwalang lakas ng batang bayani ay imposible sa malamig na dugo at kalupitan. Sinira niya ang Blood Demon nang hindi nag-iiwan ng isang bakas. Ito ang pagtatapos ng mga ilusyon at kahabag-habag na pagkakaroon ng nilalang na ito, ang Blood Demon. Ilang oras pagkatapos ng labanan, sinalubong ng Emperor si Lord at hiniling na tingnan ang kanyang espada. Ang Emperor ay may hawak na isang espada na, tulad ng ito ay ibinigay sa aming bayani ng kanyang yumaong Panginoon. Sa agad na naramdaman na ang espada na ito ay mukhang pamilyar sa kanya. Tiyak na ito ay ang maalamat na danlo. Tila, ang kanyang Panginoon ay hindi kailanman sinabi sa kanya ang tungkol sa pinagmulan ng espada na ito. Nabanggit ng Emperor na nakita niya ang espada na ito sa aklat kung saan naitala ang mga kayamanan ng pamilyang imperial, na naging sanhi ng tunay na sorpresa ng bayani. Ipinaliwanag ng Emperor na ang espada ay ibibigay kay Gongxing dahil siya ay isang benefactor ng dinastiya. Ang espada ay hinuhuli sa pamamagitan ng pagkakasunod-sunod ng Grandmaster Gu. Ang bayani ay hindi makapaniwala na ang espada na ito ay may ganoong makabuluhang kasaysayan. Tulad ng nangyari, ang espada na ito ay dati ng kabilang sa Panginoon nito, at ito ay isang maalamat na artifact na maaaring pumili ng may-ari nito. Ang nakatatanda na gumamit ng espada ay kilala bilang Guiji. Binigyang diin ng Emperor na ang mga nasabing espada ay itinuturing na mga heirloom ng pamilya at ipinapasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Marahil ay ibinigay ito ng Panginoon sa kanyang mag-aaral dahil sa malakas na pagmamahal. Salamat sa ito, ang espada ay bumalik sa palasyo upang magsagawa ng magagandang gawa. Namangha ang Emperor sa ganoong pagkakataon at hindi man lang naniniwala na nangyari ito. Ang Young Master ay tumingin sa espada at natigilan sa mga paghahayag na ito. Ipinahayag ng Emperor ang kanyang pag-asa na si Mr. In ay lalapit sa kanya paminsan-minsan upang uminom ng tsaa at pag-usapan ang martial arts. Nag-alok din ang Emperor na turuan ang Master ng isa sa mga diskarte sa martial arts kung may oras siya. Bilang tanda ng pasasalamat sa pagkawasak ng Blood Cult, ang Emperor ay nagtayo ng isang malaking mansyon para sa kanya sa Wuhan kung saan nakatira ang pinakamahusay na martial arts masters. Ang palasyo na ito ay pinangalanan sa sekta ng Huang. Ano ang isang kagandahan, naisip na ang bayani na tumitingin sa gusali, kahit na ang tuktok ng koalisyon ay kinikilala ang kanyang mga merito, at ito ay tunay na kahanga-hanga. Sa pagbabalik tanaw, nakita niya na umiiyak si Huan.
Pinangarap pa rin niya na buksan ang isang martial arts school para sa mga bata na turuan sila ng mga pangunahing kaalaman sa pamamaraan, paghinga at panloob na lakas sa tumingin sa kanya at masasabi na siya ay umiiyak dahil sa kaligayahan, o marahil dahil sa mga alaala ng kanyang nawawalang pamilya. Sinubukan niyang aliwin siya, ngunit hindi niya mahuminahon ng mahabang panahon, na pinapayagan ng malaya ang luha. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang Master Clan Master na si Shuren, na hinuhusgahan ng kanyang bimong ngunit bahagyang panahunan na mukha. Hindi siya nasisiyahan kay Hao-in at Hyuan ay nagkakaroon ng isang magandang oras na magkasama. Sa pagpansin sa kanyang pagpapahayag, nagbibiro na ipinapalagay na siya ay humakbang sa isang bagay na hindi kasiya siya, ngunit pagkatapos ng pagpapatahimik, sineseryoso pa rin niya ito. Malinaw na ang Shuren ay hindi masaya na ang young master ay gumugol ng oras lamang kasama si Huan. Siya ay nagpapakita ng isang libro na tinatawag na Masters of Wuhan sa mesa. Hindi maintindihan ni Huan kung bakit nag-aalok ang kanyang Shuren ng tulong dahil wala siyang bayad. Gayunpaman, alam niya na nais ni Hui na magbukas ng isang martial arts school para sa mga bata. Nabanggit ni Shuren na kahit na ang isang bagong sekta ay nangangailangan ng isang bihasang master na makakatulong sa mga bata at maging isang maaasahang suporta para sa kanila. Si Huyan ay hindi kapanipaniwalang humanga, dahil ang listahan ng mga masters ay naipon ng maayos at malinaw, kahit na sa unang tingin. Gayunman, iminungkahing naiinis na ang karamihan sa mga kandidato na ito ay maaaring tamad at mag-aaksaya lamang ng mga mapagkukunan, ngunit hindi kasama ni Suryan ang mahina at iniwan lamang ang karapat-dapat. Nabanggit niya na alam niya kung sino ang mag-aanyaya kung kinakailangan ng mga karagdagang tao, at ang young master ay mayroon ding mga kandidato. Ang unang sumali sa sekta ay ang Shadow Lord Gunwei, na nangako na protektahan ito mula sa mga mapanganib na individual. Gayunpaman, upang sumali, kailangan niyang makakuha ng pahintulot mula kay Huayan, na hindi nag-iisip. Nagpasya din siyang manatili rito, kahit na walang nakakaintindi kung bakit. Sa katunayan, si Gang ay isang mahalagang tao sa kanya, at naramdaman niyang wala siyang pagpipilian kundi manatili sa tabi niya. Ang sitwasyon ay medyo kakaiba, dahil kahit na hindi inaasahang nagpasya si Senador na sumali sa SEC, na nagdulot ng halo-halong mga reaksyon. Gayunpaman, hindi lamang siya ang nagdulot ng sorpresa sa kanyang desisyon. Di nagtagal, si Meng Jin mula sa Shaman Clan, ay lumitaw sa abot-tanaw, na hindi nakita ng mahabang panahon. Nagulat ang In dahil itinuro niya minsan si Meng Jin ang mga pangunahing kaalaman, at ngayon ay kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay sa kanyang sarili. Gayunpaman, si Meng Jin ay hindi dumating walang laman na kamay. Nagdala siya ng isang regalo mula kay So Chengdan Master Teho na sinabi na kung ang Reg Along ito ay ibinigay sa Ino, maaari siyang tanggapin sa angkan. Ang Reg Along ito ay agad na interesado at nagpasya siyang tingnan ito. Gayunpaman, sa nagpasya na habulin si Meng Jin, na naniniwala na lumapit siya sa maling tao kung nais niyang mapabuti ang kanyang mga kasanayan sa pamamagitan ng isang maliit na diskarte. Ngunit si Master Tai Ho, na inaasahan ito, ay nagbigay kay Meng Jin ng isa pang regalo. Upang maiwasan ang problema, nakakakita ito, binago ng young master ang kanyang ekspresyon at inalok ang young boy ng bigas bilang tanda ng pagtanggap. Kaya't ang aking batang si Jin ay naging bahagi ng sekta, at ang susunod na kandidato ay naging isang pamilyar na tao ng sabay-sabay, nais na palayasin ang lalaki, ngunit ang tao, kahit na hindi niya iniisip na pupunta, sinabi na ipinangako ng kanyang ama na siya sa mga piraso kung hindi siya nanatili. Itinuro ng bayani na dinala siya ni Meng Jin ng dalawang regalo mula sa So Chengdon at humingi ng tawad, ngunit mukhang tanga siya upang magpakita ng walang laman na kamay. Sa katotohanan, hindi nais na tanggapin ang isang miyembro ng pangklan, ngunit naintindihan niya na maaaring magkaroon ito ng mga pakinabang. Pagkatapos ng lahat, sa mga mapagkukunang ito, maaari nilang masakop ang mga gastos sa pagkain at paggawa ng maraming tao sa loob ng 10 taon at mayroon pa ring pera na natitira. Nang maglaon, lumitaw ang isang bagong kandidato, isang magnanakaw. Ito ay isang tunay na matigas ang ulo bastard. Sa sinabi, binigyang diin niya na kahit na matapos niyang mag-ahit ang kanyang balbas, wala nang nagbago. Ipinahayag ng lalaki na handa siyang manirahan at mamatay dito kung tinanggap siya. Iginiit ni Huyan na tanggapin ang magnanakaw sa sekta,
na nakikita ang potensyal sa kanya ng walang pag-asa, ngunit nais na makita kung paano may kakayahang gumana ang tao.